So magandang araw mga bossing, mga kababayan. Magbibigay lang ulit tayo ng tip sa mga naka YTX na mga baguhan pa sa YTX na nalilito pa kung ano ba talaga yung tama. Meron po dyan sa manual kung ano yung tamang posisyon ng shock natin. Tingnan nyo na lang. Dito po yun. Dito sa unahan. Hindi po dito sa likod. Sa unahan. Pag solo rides ka lang ito lang. Dito. Ang akin kasi nag-EMC taxi ako. Siningil shock ko siya. Tapos inurong ko siya dito sa likod. Ayan, nakikita nyo yan dyan. Inurong ko siya dito. Tapos pag yung stock shock na sukat na talaga, as in hindi mo pa siya ginalaw, malambot yung spring natin na yan pag solo lang siya pero pag ginawa mo siyang apat, grabe, sobrang tigas mga boss, kasi naka-design yun na apat na shock na yun for tricycle, pan tricycle kasi yung motor natin, Pantra Motors to mga bossing. Bali ilang beses na ako sumubok nun. Isa nito, iwan ko na ako, nabanggit ko na to sa mga unang video ko. Isa nito tsaka isang ordinary. Wait lang, papakita ko sa inyo yung ordinary kong shock. Ito yung ordinary shock kong nabili sa online. So bali spring na lang talaga siya, spring na lang yung kanyang gumagana dyan. Ito sira na to, wala na yan. Paano ko nasabing sira? Tinanggal ko na dito mga bossing. Tinanggal ko to, tapos basta as in sira na siya, wala nang lungs yung loob na ito. Ayan, tapos sinagad ko siya pa taas kasi hindi para sumakto lang yung sukat dito mga bossing. Medyo maalanganin pa nga Ayan. Bali din DIY ko na lang siya, alanganin yan mga bossing, hindi yung sukat. Bali pinag-press ko lang siya pa angat para lang magsukat. Ayan, ito yung ordinary shock natin, tsaka gumagalaw yan mga bossing. Ayan umaalog yan Ayan dapat ang totoong shock dyan na hindi talaga sira yan gumagalaw yan sa puno dito. Wala na kasi lang yan, tinanggal ko to, tapos sinubukan ko yan, as in wala na talaga, spring na lang talaga gumagana dyan. So balik tayo dito mga bossing. Dito ang totoong shock, hindi yan gumagalaw, napakatibay yan, tsaka may langis yan dito, sa tube nya. Yung iba napapalitan, yung mga talagang magaganda. Ito stock shock talaga natin to mga bossing. Bali ang ginawa ko dito sa shock mga bossing, kasi nag-MC taxi nga ako mga bossing, di ba? Dati hinayaan ko lang siyang nandito sa gitna, nandito yung position yan. So saktuhan lang yung position na yun, yung pang single, kahit may angkas kang hindi gaanong kabigat, basta balance, kumbaga nasa balance siya. Ang ginawa ko mga bossing, sinagad ko sa pinaka matigas na pwesto. Ayan, ito na yung pwestong pinakamataas. Andito kasi isa hindi kasi makikita yung isa. Ito na yung pinakamataas mga bossing, tingnan nyo, pababa yan. Pag pababa yan, ito yung pinakababa, at yung likod, yung gilid niya, ito na yung pinakamataas na position. Ibig sabihin na-compress niya yung springs, magiging matigas siya. Pag binaba mo kasi sa pinakamababa bossing, malambot yan. Yan naman yung position ng pinakamalambot dito sa spring na to. Ang ginawa ko, dahil nga nag-EMC taxi ako, sinagad ko siya sa pinakamatigas na position ng shock na to. Ayan, sa observation ko kahapon, 2 days ko na siya ginagamit. Bukas ko palang masusubukan yung kanyang lambot kasi bibiyahe ko bukas. Bali
Yun lang may share natin mga bossing. Bukas ko pala masusubukan to pag may angkas ako. Kasi kami mga MC Taxi, hindi pare-parehas yung bigat ng inangkas namin. Minsan may sakto, minsan may magaan, minsan sobrang bigat talaga. Kaya mga bossing, yun lang may share ko pala mga bossing. Ang ginawa ko pala dito mga bossing, ng pansikwat dito. Ito kasi adjust niya, pipihitin mo lang siya. Itong butas na to. Ano yun mo lang siya, pipihitin mo lang siya pag ganun. Kung gusto mo pa, kung saan pwesto yung gusto mo. Kung meron ko yung saktong butas dito, halimbawa alin o kaya mga tools na sakto dito, mas maganda. Malambot lang yung mga bossing, pipihitin nyo na lang, hindi nyo kailangan iangat to. Pipihitin nyo na gano'n-gano'n nyo na lang. Ang aking kasi mga bossing, ito ginawa ko. Ito. Ayan, sakto-sakto yan dito sa butas. Ayan. Tapos tinira ko na itong close range. Yan, ganyan yung pwesto niyan. Bali binira ko na lang yan, sinikpat ko na lang siya. Ayan, ganun lang mga bossing. Tip ko lang to sa mga bago at mga gustong gayahan yung shock ko, lalo na kung may angkas ka araw-araw. Magandang yung medyo matigas yung shock kasi minsan tumutukod bossing dito sa ilalim, kawawa yung underneath. So bali yun lang mga bossing yung i-share natin. Shoutout sa mga naka YTX, maraming salamat mga bossing.